Again po, tagabasa lang po ako. Ito po ay isang kamay na may hawak na espada. Ayan na naman ha, baka sabihin nyo makadi-DS ako. Sinasabi ko lang ho ang sinasabi ng tarot, mananatili siyang matatag kahit sino pa ang magpabagsak sa kanya. Ayan, ang daming gustong magpabagsak sa kanya. Ang corona ay nasa dulo ng espada na nagsisignifies po ito na ang kanyang kagalingan at ang kanyang tanging angking pang-amo sa tao ay kahit anong gawain ng kalaban ay hindi matitinag, mananatili siyang nasa corona. Kasi po, siya po ay being guided ng universe. Ayan, masakit man yung sabihin para po sa mga nagagalit sa kanya, wala po akong ibig sabihin, ini-interpret ko lang po ang tarot, mananatili po siyang matatag, mananatili pong matatag si BP Sara kahit ano pa po ang ipato at ipukol sa kanya. Talagang paulit-ulit ako, sino ba ang successor? Siyempre, siya ang vice president, siya magiging presidente. what if kung ano nga, Ikulong si Sara. kasuhan siya? Tama. Mayroong harapin talagang case talaga at pinipilit talagang bigyan Oo, talaga siya ng hindi case, ka- di ba? Talagang ano yan eh, kumbaga sa gobyerno, hindi siya paupuin. Malalagpasan naman yun. Kaya niya namang malampasan. Talagang we would be able to look at it a little bit more, no? Pero babalikan ho natin, magkano ba yung salary po ng vice mayor, mayor, and vice president? Ngayon, mataas po yung sahod po ng vice president, mga, I think around 250,000 to 300,000. So, probably meron siyang 3.6, maybe 3 million a year. Pero magkano ba dati? So, I think by any measure, hindi ata abot ng 88 million yun today, net worth. No? So, ibig sabihin, even if we talk about a 16-year gap, But you're not discounting yung mga passive income or Ay, other assets kil- owned or maybe from businesses with the husband, I don't know. But kailangan natin yung makita pagka iniisa-isa po yung SALN from 2007 to 2020 to 2024. Kasi actually, ang pinagsimulan talaga niyang SALN yung 2007. Hindi lang yung available sa lamesa po namin yesterday. Pero yung pinagsimulan po na 2007, I think mga 7 million lang. Kaya nga, in one of the news reports, ang sinasabi, tumalon po ng 1,220% yung pong kanyang net worth from 07 to 24. Sabi ko, ito ang kapal na mukha. Oh, may utang na 8 million. May gana pang bumanat. Merong members ng House of Representatives na nagsabi ng unexplained wealth. Na tinatanong ko lagi, ituro mo sa akin, saan dyan ang unexplained? Kasi pag sinabi mong unexplained, hindi mapaliwanag, diba? Papaliwanag kung paano yan pumasok dyan sa SALN mo. Wala man eh, sinasabi lang nila, may unexplained wealth siya. At saka yung SALN, kasama yung asawa eh. Di ba kasama po yung asawa doon sa SALN? So, nagtatrabaho pa naman yung asawa ni DVP. Oo naman. Oo, nagtatrabaho yung asawa ko. Yun ngang isang member ng Committee of Justice, may utang niya na 8 million sa asawa ko. Kaya nga hindi pa nadagdag yun. So kulang yun, yung pinakita nila. Kasi Kasi hindi mo man pwede ilagay pa yon kasi hindi pa siya kita, kasi utang pa lang siya sa iyo. So, Pero matindi, no? May utang na, nag-aakusa pa. 'di ba? Kapal ng mukha, 'di ba? Kaya nga kami mag-asawa tinitingnan namin siya ng mga mga interview niya. Sinasabi ko talaga sa asawa ko. Sabi ko, ito ang kapal na mukha. Oh, may utang na 8 million. May gana pang bumanat. Actually, gusto ko nga siya patanggal siya dyan kasi meron siyang conflict of interest. Diba? Oo nga. 8 million is 8 million nowadays, and hindi ka magbabayad sa amin. Tapos sasabihin mo pa unexplained wealth. Saan nga ba doon? Sige nga, sabihin mo sa akin, saan doon sa SALN ko tinuro nila unexplained? Wala. Wala talaga. diba? Basta inano lang nila na from 18 million, naging 88 million in 16 years. 16 years 16 yun, ha? years yun. Oo. So anong iniisip nila? Nakatunganga ako in 16 years na parang
sorry sa term ha, nagbilangkad lang ko, naglingkod, na may pay o na hindi ako kumikita, hindi naghanap buhay, hindi nagtrabaho. Eh guy, yung mga salita mo nakakapagpalakas kay Sara Duterte. Sabi ko mali yan. Secretary, ang nagpapalakas kay Duterte ay ang patuloy ng mga palpak na polisiya ng Administrasyong Marcos. Sinabi magpapakulong December 15, nagpakulong ba kahit isa? Sinabi ipapasa yung Independent Commission for Infrastructure na mag-iimbestiga. Pinasa ba? Binola lang kami. Sabi, magpapasa ng isang makatotohanang anti-political dynasty. Ipa-priority. Ano nangyari? Kung admin candidate lang ang tatapat kay VP Sara, malabo yang mananalo. Because, syempre, sa dinami-dami ng mga problema natin dito sa administration na to, I tell you this, kung sino man yung i-endorse ng Pangulo natin, it will really be a kiss of death. No? Malabong mananalo yan. Definitely hindi mananalo yan. Nakipag-alyansa ka nga sa magnanakaw di ba? Paano naman ikaw ang alternatibo? Ang naniningil lang sa magnanakaw si Sara Duterte. Hindi sasabihin ng masa, siya yung alternatibo kay Marcos, hindi kayo. Kay Marcos, yung sinasabing dapat mag-alyansa ang Pink at Liberal kay Marcos, yan ang sinasabi kong kiss of death. Kiss of death para sa Liberals, kiss of death para sa Pink. Dahil sinking ship si Marcos. Ay, hindi sila mananalo kay Sara kapag nakipag-alyansa sila kay Marcos. Sinking ship nga, ba't kasasakay sa sinking ship? Yes. Walang naniniwala na hindi corrupt si Marcos. Ang masang Pilipino, alam na magnanakaw yan. Yan ang pinakamagnanakaw na presidente since the time of his father. Number one, siyempre top-notcher ang tatay niya, siya salutator yan sa pagnanakaw. So, parang lalabas, corrupt din itong Pink. Mawawalan ka ng kredibilidad, di ba? Ngayon, makikipag-alyansa ka sa magnanakaw, di ba? Salutator yan sa kanyang tatay sa pagnanakaw, sa dami ng ninakaw. Mag-alyansa ka sa kanya. Tapos ang mensahe mo, wag nating gawing presidente si Sara Duterte. Sino presidente? Kami. Sabi ng masang Pilipino, nakipag-alyansa ka nga sa magnanakaw di ba? Paano naman ikaw ang alternatibo? Ang naniningil lang sa magnanakaw si Sara Duterte. Hindi sasabihin ng masa, siya yung alternatibo kay Marcos, hindi kayo. Ang ibig sabihin lang, kung magnanakaw, sasama ka sa magnanakaw, baka magnanakaw na rin. Hindi naman magnanakaw yung mga anti-corruption din yan. Opo. Pero kahit na anti-corruption, ang pinag-uusapan alyansa kay Marcos, oportunista na pagtingin ng kung paano manalo sa eleksyon. Yan mismo ang magpapalubog sa kanila. Pustahan tayo. Yun. So, last na lang po, ano ang mensahe natin sa EDSA generation? Never again. Okay, ang katagang never again, ibig sabihin, ayaw na natin sa mga magnanakaw, sa mga diktador. Okay? Parati kong inuulit-ulit ito. Ang problema sa ibang mga pwersa, ang never again, ginawa nilang never against. Never against Bongbong Marcos. Okay. Maraming salamat po. Pero ito lang ang sasabihin ko. Hindi pwede na walang managot. Yung nire-recruit ko na Vice President, siya ang magpapanagot sa mga gumawa ng mali sa bayan. Para ako, nakatutok ako sa trabaho ng Presidente.